Marami ngayon ang nagkalat na opinyon, mga kaupak, doon sa obligasyon ba ng anak ang kanyang magulang or obligasyon ba ng magulang ang kanyang anak bilang palakihin ito ng tama o naayon sa kung anuman ang ating kinalakihan dito sa mundo. Kasi mga kaupak, alam nyo, itong sabihin na natin hindi na tayo magpaikot-ikot dahil itong usapin ito ay hanggang ngayon ay talaga naman hindi matapos-tapos dahil ang ating Olympian gold medalist na si Carlos Yolo versus kay Julius Manalo na isang Korean na Pilipino nga kung saan hinanap niya ang kanyang ina after 31 years. So mga kabak, hindi ako magpapahuli. Yes mga kaupak, kasi nga ngayon mga kaupak, hindi matapos-tapos yung usapin na katulad ng paulit-ulit na sinasabi ng marami, o may kanya-kanya tayo pananaw. Pero ano ba ang tama? Obligasyon ba ng anak ang kanyang magulang bilang pinalaki ito? Na syempre, mga kaupak, alam nyo, kasi ito, hindi ito maputol na usapin. Dahil dapat tapos na ito. Kasi ito si Carlos Yolo, mga kaupak, ito yung 2 times gold medalist sa Olympic. Si Carlos Yolo, alam naman ninyo kung sino siya, no? Dahil ito'y nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanyang pamilya. Dahil ayon doon sa kanyang ina, na-vlog ko na rin ito, no? Pero hindi ito yung tungkol sa kung alin ba ang tama, ang obligasyon ba o investment ba ng magulang ang kanilang mga anak. The responsibility ba ng anak ang kanilang mga magulang? Yon mga kapakso. Doon sa report na nakalap natin na kung saan sinabi ng ina ni Carlos Yolo, nagkaroon ang hindi nila magandang pagkakaintindihan o pagkakaunawaan nang pumasok ang girlfriend umano ni Carlos Yolo. Let's see, Chloe, ano? So ngayon mga kapak, alam mo, sa mga hindi nakakaalam, ano, sa mga naka-experience na, ganyan talaga ang tao kapag umiibig, ano? Yung magulang talaga, yung pinaka nagga-guide kasi alam ng magulang kung ano yung sakit na idudulot kung sakasakali ikaw ay umibig katulad ng syempre pinagdaanan din ng mga magulang yan. Ngayon mga kaupak, hanggang sa hindi ka sila nagkaintindihan, pero sana lang mga kaupak, ito si Carlos Yolo, tama, sana lang na yung kanyang girlfriend ay talagang pangatawanan siya hanggang dulo na talagang hindi sayang yung hindi na actually hindi naman sayang, ano, ibig sabihin mga kaupak, yung tama talaga yung pananaw ni Carlos na yung ipinaglaban niya ang girlfriend niya kasi baka mamaya katulad niya ng pag-ibig ko hindi joke, hindi pag-ibig ko, ibig sabihin mga kaupak, baka mamaya katulad niya ng pinaglaban mo yung babae sa iyong mga magulang o sa mga taong ayaw sa kanya, hindi lang yung magulang, pati yung mga relatives. Naku, mukhang nakaka-relate na ako. Napag-usapan yung love life. Ngayon mga kaupak, tapos ngayon, bandang huli, ikaw din pala ay iiwanan. Kapag iniwan ka ng taong pinaglaban mo, ng taong minahal mo, naku mga kaupak, saan ka ba pupunta? Kundi sa iyong magulang. Kasi ang magulang talaga, kahit tayo'y nagkasala, handa sila magpatawad. Kung minsan mga kaupak, hindi pa tayo nagkakasala, pinapatawad na tayo ng ating mga magulang. So ngayon mga kabak, ito ay natapos na sana kasi ito si Carlos Yolo, although sumikat siya ng gusto, ano, ang dami niyang endorsement, pero mga kaupak, nakatanggap din ito ng halos kung gaano karami sa kanya ang humanga, halos ganun din ang nambas sa kanya dahil sa pagkikwintahan ng mga gastusin o personal na pera ni Carlos Yolo na di umano ginastos ito ng kanyang ina. Pero in fairness naman mga kaupak, ang daming pera ngayon ni Carlos Yolo. Pero yung kanyang ina, nandiyan pa rin, sabi ng kanyang tatay, kung kami ay naglustay ng pera ng aming anak na pinaghirapan,
Hindi sana wala na sila sa looban. Alam mo mga kapatid kung saan yon? Dito yan sa may bandang Ermita, Liberiza, na kung saan medyo alam ko yung lugar nila dahil ako ay nagtrabaho sa lugar. Yan ay malapit sa Manila, so mga kaupak, ano. So, ngayon mga kaupak, tama naman, ano, kasi kung ako ang anak, mga kaupak, yung basically, ano, yung talagang pumapalo ka talagang yung anak ka na gusto mo hindi lang ikaw umangat. Kasi actually mga kaupak, tayo talaga, no, yung naging ugali natin ng mga Pilipino, kapag umangat ka, pag galing ka sa hirap, yung una mong tutulungan yung mga magulang mo, parang ang saya-saya, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Pero ngayon mga kaupak, ang daming yaman, ang daming pera, ang daming endorsement. Pero nasaan ba ngayon? Ang pero ako, ang magulang niya, no? Pero ako mga kaupak, hindi ko pinapangunahan. Pero si Carlos Yolo, kung ako yon, ano, tapos nakatanggap ako ng ganyang karaming pera o ano, maaari. Kasi mga kaupak, ang pera, nauubos yan. Pero yung totoo sa puso mo, yung magulang mo, hindi yun mapapalitan. Kasi kung ako ang nasa lugar, pero sino ba naman ako, di ba? Ako lang naman ito. Kung ako ang nasa lugar na nakatanggap ako ng mga condo unit na ganyan, tapos yung magulang ko nakatira sa looban or squatter area, mga kaupak, yung nanay ko patitirahin ko doon. Oh, nanay ko ang patitirahin ko doon. Total, ako naman ay nagliliwaliw pa dahil meron pa akong kasalukuyang training, meron pa ako sasalihan. Ibibigay ko sa nanay ko yun. O although kahit hindi ko ibigay, ipatirahin ko ang nanay ko doon. Pero syempre, opinion niya yun, ano? Siya yung may right dahil siya yung pinagkalooban ng isang malaking property investment. So ngayon mga kapak, tama ba? Alam nyo, sabi nga nila, tama ba? Obligasyon ba ng anak ang magulang? Para sa akin mga kaupak, obligasyon. Oo, kasi sabihin na natin, sige, hindi obligasyon ng anak ang magulang. Pero isipin mo naman kung sino ka ngayon, kung saan ka nakarating. Yan ay dahil sa ating mga magulang. Tayo ay tao. Hindi tayo yung tipong nilalang na pwede mo iwanan, mabubuhay ka na. Tayo, nilalang tayo na tao. Kapag hindi tayo inalagaan, mamamatay tayo o mawala tayo ng buhay sapagkat ganyan ang tao, ano, ganyan tayo nilalang. Hindi tayo, maski ang mga hayop, mga kaupak, kapag bago siyang panganak, hindi mo po siya basta-basta iwanan, mamamatay, di ba? So ngayon, saan ba? Sino ba tayo ngayon? Saan ba tayo nakarating? Yan ay galing sa pag-aaruga, galing sa paggagabay, o galing sa ating mga magulang para tiyakin niya na lumaki tayo ng tama, sumusunod tayo sa batas, naniniwala tayo kay God, rumirespeto tayo sa kapwa, at higit sa lahat, marunong tayo ng magmahal, di ba? So ngayon mga kapak, ako para sa akin, obligasyon, di ba? Kasi ang dami mga sikat, mga famous, at sino-sino pa influencer, nagsasabi hindi daw obligasyon ng anak. Ikaw ba pinalaki ka? Saan ka nakarating? Ikaw ay, sabi na natin, nasa tugatog ka ng iyong tagumpay, isa ka sa pinaka-famous, isa ka sa pinaka-mayaman tao sa mundo. Di ba? Hindi mo yan mararating kung hindi dahil sa iyong ina. Dahil katulad ng sinasabi ko, tayo ay nilalang na isinilang sa mundo na hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo inalagaan. So, obligasyon ng anak ang kanyang magulang. Kasi ang hirap tingnan mga kaupak na nasa tuktok ka ng tugatog ng iyong kasikatan, ng iyong kayamanan, tapos yung magulang mo dahil hindi mo obligasyon, nagtitinda sa palengke kahit sobra na ang tanda nila. Diba? Naghahanap buhay o kaya naman hindi na makalakad dahil sa sobrang katandaan, hindi mo tinutulungan. Kaninong obligasyon yon? Alangan naman sa ibang tao, alangan sa gobyerno, alangan naman sa kapitbahay. Siyempre, ang gobyerno, meron din obligasyon dyan. Kasi bilang isang government. Pero ang anak, hahayaan na lang ba niya ang kanyang ina na hindi na makapaghanap buhay sa sobrang katandaan? Wala nang makain dahil wala nang kakayahan magtrabaho? Or wala nang kakayahan maghanap buhay? Diba? Ang sakit, diba?
na makita mo yung magulang mo nga inaruga ka, bawat hakbang mo, tinuruan ka ng tama, pinangaralan ka rumispeto, tinuruan ka magdasal para kilalanin ang ating Poong May Kapal. In fact, mga kaupak, sa 10 utos ng Diyos, kasama yan sa inuutos ng ating Panginoon, ang honor or respect ang iyong mga magulang. Hindi yan ilalagay doon kung hindi. Although, sinasabi nila na hindi obligasyon. Di ako naniniwala doon na hindi obligasyon. Sabi kasi ng ibang mga tao na may mga pangalan kuno, pero wala silang puso. May puso naman. Pero sinasabi na hindi daw investment. Tama, hindi nga naman investment ang mga anak. Pero yun na yun ang katotohanan na dapat ang anak mo paaralin mo para pag ito ay umasenso at may malawak na ang kanyang narating sa mundo, sa ibabaw, dahil sa paggabay natin, tayo rin ang makikinabang dahil hindi naman tayo habang buhay, bata at may kakayahan maghanap buhay, di ba? So, tama lang na investment. Hindi lang sinasabi na salita ng direct na basic kasi nga mga kapakanta ang pangit tingnan. Pero, katulad ng sinasabi ko, obligasyon ng anak ang kanilang magulang. Hindi, alam mo yung ibang bansa mga kaupak, napaka-proud ko sabihin sa ating mga kabayan na sa ibang bansa, pag mayroong mga bansa mga kaupak, bandang Europe, kapag matanda na, mga kaupak may mga bansa na pag matanda na ang kanilang mga magulang, pinapaalaga nila. Kaya nga di ba may marami mga Pilipino na gusto magtrabaho sa ibang bansa o gusto tayo ng ibang bansa para magtrabaho sa kanila. Kasi ang mga Pilipino, kahit na hindi nila tunay na kadugo o kaya kamag-anak, pag tayo nakasama na ng matagal, ang turing na natin ay nagiging kapamilya, yung isang inaalagaan. Kaya ang daming mga taga-Europe na bansa na gustong-gusto nila yung pag-aalaga, yung mga kutyawagin ay caregiver. Gustong-gusto nila yung mga Pilipino kasi ang Pilipino talagang hindi lang basta tayo nag-aalaga, marunong tayo magmahal kahit na hindi natin kadugo. So ako mga kaupak, natutuwa ako kay Julius Manala, no? Kita niyo si Julius mga kaupak? Kahit bata pa siya nung iniwan ng kanyang kaya dahil sa iba-ibang paniniwala, may pagkakaiba sa kanyang nakalakihan na bansa. Pero mga kaupak, kahit na hindi nabigyan ng sapat o kulang na kulang yan, na talagang bilang isang ina, kasi meron nga pagkakaiba sa kanilang bansa at saka bansa natin, yung iba yung paniniwala nila, hindi katulad sa atin na, tulad sa sabi ko mga Pilipino, pag nagmahal talagang kahit na mali sa paningin ng ibang tao, mahal natin Hindi, doon sa kanila kumbaga sumusunod sila. So, ngayon mga kapak, hindi sapat yung naging niya ng kanyang ina, So, kahit na walang mahabang panahon, 6 years old pa lang si Julius, hinanap niya ang kanyang ina. Grabe, halos, hindi ko alam mga kapak, akala ko tapos na ako umiyak sa mga ganyan, naiyak talaga ako. Dahil yung pagmamahal ni Julius sa kanyang ina, talagang galing sa puso. Yung hindi kailangan ng yung ang tawag doon, yung Diti kayo na maditi kung pamilya mo talaga o tunay mong magulang. Yung lukso, mga kaupak, lukso na dugo, dinaig pa ang DNA test. Di ba yung DNA mga kaupak, kung ikaw ay duda na anak mo, ang isang tao, naku mga kaupak, ipa-DNA mo. DNA test, yung baka ito yung science na pag-verify kung ito ay tunay mo or kadugo mo. So ngayon mga kaupak, hindi kailangan ni Julius ng ganyan. Talaga yung lukso nila, yung kanyang pagmamahal sa kanyang ina, grabe. Akalain mo mga kaupak, pulis na siya, ang dami niya ng hirap na pinagdaanan. Pero yung mama niya, wala siyang sama ng loob na tinanim na bakit makunyuan, hindi. Nandoon yung love talaga. Grabe, panis ang DNA test. So ngayon mga kaupak, lagi yung tatandaan, kung wala tayo, kung saan man tayo nakarating, yan ay ating mga magulang. Ang magulang, lahat na maaari nagkamali sila, pero lahat na magulang iniisip niyan para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Hanggang sa muli mga